Good morning everyone! Ngayon samahan niyo ako for today's video at igagala ko kayo. This is around 9:55 AM nang nakarating kami dito sa pinakamalapit na EK station. At dahil yung sasakyan naming train ay 10:13 pa ang dating, naghanap muna kami ng waiting area na may heater para hindi masyadong malamig mag-antay. (10:13) na nga ito ng umaga at dumating na ang train na sasakyan natin at magdadala sa atin sa Tokyo. Swerte nga namin sa train na to kasi may mga bakanting upuan pa at pwede pa tayong makaupo dahil ang biyahe natin ay aabutin pa ng 1 hour and 54 minutes. Sinadya nga naming umalis ng ganitong oras para hindi namin maabutan ang rush hour. Eto nga sinasakyan nating train ngayon ay local train lang. Ibig sabihin madami siyang istasyon na dadaanan bago makarating sa Tokyo. Meron din namang mga rapid train which is konti lang yung mga istasyon na dadaanan niya kaya mas mabilis ang biyahe niya. Pero hindi naman kami nagmamadali ngayong araw kaya okay lang. And after 1 hour and 54 minutes nga ay nandito na tayo sa Tokyo Station. At makikita mo nga dito kung gaano kadisiplinado ang mga tao, no? Kasi hindi talaga nila hinaharangan ang mga taong palabas ng train. At ngayon nga, lalabas muna tayo dito sa Tokyo Station kasi yung ticket na binili natin ay hanggang dito sa Tokyo Station lang. At ganito nga kadami ang tao ngayon dito sa Tokyo Station, no? Pero hindi pa ganyan kadami kapag rush hour ang maaabutan mo. At dito nga din sa loob ng Tokyo Station ay marami ka nang makikitang kainan, mga restaurant, cafes, flower shop, gift shops at kung ano-ano pa para hindi ka na lumabas. And please be reminded no mga higala na wag niyong iwawala ang ticket nyo kasi magkakaroon talaga kayo ng problema pag nawala nyo yan. At lalabas muna tayo dito sa Tokyo Station para ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang labas nito. Isa din ito sa mga sikat na pinupuntahan dito sa Japan kasi ang Tokyo Station ay ginawa pa noong 1914 at isa ito sa historical building na ngayon ay pinipreserve nila para mapanatili ang history and culture ng Japan. Kasi kita nyo naman napapalibutan na siya ng mga modern building na nagtataasan pero nandun pa rin yung culture nila. Nakabili na nga kami ng ticket papunta dun sa pupuntahan natin which is yung Kasai Rinkai Park Station. Kaya dito, papasok na tayo ulit sa Tokyo Station at hanapin natin yung platform kung saan tayo sasakay ng train. At according nga sa Google Map, no, makikita nyo na sasakyan natin ay JE which is KU line. Makikita nyo sa floor na meron tayong red line na sinusundan at yan ang magdadala sa atin doon sa platform kung saan tayo sasakay ng train. At dahil malayo-layo pa nga yung lalakarin natin, meron kayong makikita dito na moving walkway na makikita mo rin sa lahat ng mga airport para mapabilis ang lakad ng mga tao. Subway nga itong sasakyan natin ngayon kaya makikita nyo puro lang tayo pababa hanggang marating natin yung platform kung saan tayo sasakay. At eto dumating na nga ang train na sasakyan natin at magdadala sa atin doon sa Kasai Rinkai Park Station. Nakalabas na nga kami sa subway at eto lang naman ang makikita mo from your window. The next station is Kasai Rinkai Park, JE6. The doors on the right side will open. Nandito na nga tayo sa Kasai Rinkai Park Station at ito lang naman ang bubungad sa'yo paglabas mo ng istasyon na to. Napawaw nga ako sa mga oras na to kasi hindi ko ina-expect na ganito pala kaganda dito. Alas 12 na nga ito ng tanghali at bago kami mamasyal, naisipan muna namin kumain. Madami ka nga ring makikita dito mga restaurant pero itong Burger King ang naisip namin kasi dito lang kami familiar. At eto na nga ang in-order ko, ang double beef patty burger nila. Tapos na nga kaming kumain dito at naisipan ko mag-video sa lugar na to kasi napakaganda ng background ko. At walang katao-tao kasi it's Monday kaya walang masyadong namamasyal sa mga oras na to. Habang papunta nga kami dun sa pupuntahan namin, nakita ko tong ibon na to na hindi talaga siya natatakot sa tao. At eto na nga, nandito na nga tayo sa Tokyo Sea Life Park. At eto na nga, nagbabayad na kami ng ticket namin which is 700 yen ang isa
Napaka-affordable kaya hindi ka talaga magsisisi na pumunta dito. At natawa pa nga ako dyan kasi tingnan nyo naman kung paano niya ilabas yung ticket namin. Para niya lang niluluwa na parang galit siya na hindi ko alam. At pagpasok mo nga dito sa loob ay mararamdaman mo talagang nasa ilalim ka ng dagat. Na hindi naman ako na-inform na magiging marino at marina pala kami ngayong araw. Sobrang maa-amaze ka nga sa mga isdang makikita mo dito kasi hindi mo talaga sila makikita sa mga normal na dagat. At dito nga sa side na to ay makikita mo ang iba't ibang sharks, bowmouth guitarfish at stingray. Tingnan nyo naman kung gaano sila kalalaki. Perfect na perfect nga to sa mga family day at sa mga nagdi-date kung sino man ang gusto nyong isama dito kasi napakaganda at maaaliw talaga kayo sa iba't ibang mga fish na makikita nyo dito. At natatawa nga ako sa dalawang isdang to kasi parang galit na galit sa mundo. Samantalang itong isa nga ay chill na chill lang dito sa baba. At hahayaan ko nga muna kayong mag-enjoy kung ano man yung nakikita nyo sa video na to. Ito nga yung time na pinaka-favorite ko. Ang nagpa-close up sa akin yung pufferfish. Tingnan nyo naman ko, sobrang cute niya. Sobrang sarap siguro sa pakiramdam kung meron kang isang ganito kalaking aquarium sa loob ng bahay mo, no? Hindi na lang siguro ako magbubukas ng TV kung meron akong ganitong aquarium sa bahay kasi maaaliw ka na talaga sa iba't ibang kulay nila, iba't ibang hugis nila, at iba't iba ang kilos nila. At nag-enjoy pa nga ako sa time na to kasi first time ko talagang makakita ng isang seahorse. Tingnan nyo naman kung gaano siya ka-cute. At kada aquarium nga ay may makikita ka sa taas na mga label ng pangalan nila at anong uri sila ng isda. At ngayon nga lang din ako nakakita ng isda na lumalangoy na nakadapa. Ang tawag sa kanila ay plaice at lump sucker. At ang isa nga to, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya pero para siyang isang kabuting sumulpot lang dyan. At ito din ang isang klase ng crab na parang tinatawag sa kanya ay spider of the sea. At kung magtataka kayo kung bakit madilim ang part na to, kasi ang mga isda na nakikita nyo ngayon ay natatagpuan na sa mga madidilim na parte ng dagat. At ayaw nila yung mga maliliwanag, hindi sila natatagpuan sa mga shoreline o kahit sa mga mabababaw na area ng dagat. At dito nga sa parting to ay makikita mo ang napakalaking aquarium na punong-puno ng yellowfin tuna. Sobrang lalaki nga nila na parang kalahati na ng katawan ko yung size ng iba dyan at hindi mo nga aakalain na hihigit pa sa isang tao ang bigat nila. Sobrang dami nga ng iba't ibang klase ng isda ang makikita mo dito na hindi mo pa nakikita sa tanang buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, idagdag mo na to sa mga pupuntahan mo this year. At sobrang pag-e-explore pa nga namin ay nakita ko pa dito si Noynoy Aquino at si BBM. At
makikita mo nga nakakaiba ang isdang to kasi hindi siya lumalangoy, hindi siya naglalakad, kundi tumatalon siya. Ito pa nga isa sa pinaka na-amaze ako kasi sobrang laki ng lobster na yan na hindi mo aakalain na meron palang ganyang kalaking lobster. Ito pa nga yung mga klase-klase ng isda na iba't iba ang kulay nila. At eto nga, natsyempohan pa namin ng isang maliit na crab dito nang kumakain ng kanyang lunch. Tingnan nyo naman kung anong kinakain niya. Diba? Ang kulit. At ngayon nga lang din ako nakakita kung paano lumalangoy ang mga squid. Dito naman may iba't ibang uri ng jellyfish. Ito nga ang pinaka-favorite ko sa part na to, ang mga puffins. Sobrang cute nila at sobrang bibilis nilang lumangoy sa ilalim ng dagat. Dito nga makikita ninyo ang mga iba't ibang bakterya na matatagpuan sa tubig dagat. Sobrang nakakamanghalang kasi isang patak lang niya ng tubig dagat pero iba't ibang bakterya ang makikita mo. Kagaya lang nito, yung iba mga gumagalaw pa. Dito nga sa parting to ay open area lang at dito nagpapakain ang mga staff ng mga isda. At nakita ko pa nga itong pagong na to na sineparate, ay kaya naman daw pala sineparate. Kasi hindi naman daw pala maganda ang kanyang pakiramdam. Sobrang naaaliw nga din kami dito kasi habang pinapakain sila ng mga staff, ay ang ganda-ganda din tignan mula dito sa taas ang mga kulay nila at kung ano-ano ang mga kilos nila kapag pinapakain sila. At eto na nga yung replika ng lobster na nakita natin dun sa baba kanina na hindi ako makapaniwala na ganyan pala siya kalaki. At pagtapos mga mamasyal ay mapupunta ka naman dito sa kanilang souvenir shop. Madami kang makikita dito kagaya na lang nitong mga totoong ngipin ng shark. Sobrang mamahal niyan guys, lalo na yung shell na nasa taas na 30,000 yen. Nalibot na nga namin tong souvenir shop nila pero wala pa rin akong mabili. Kasi yung magnet pala na nilalagay sa rep ay ubos na daw pala. Kaya nag-ikot-ikot na lang kami at naghanap kung ano pa ang pwedeng mabili. Pero wala talaga akong mabili kaya umalis na lang kami. Hanggang dito na nga lang pala ang video na to mga higala kasi sa part 2, ililibot ko naman kayo sa seaside park na katabi nito. Kaya see you in my next video. Bye-bye!